May mga gustong sabihin sa'yo ang mga angels and guides mo rito, 'no, at maaaring kinokontak ka nila sa pamamagitan ng spiritual, 'no, or energies, 'no. Possible na nakakita ka ng mga signs, clues, 'no, kagaya ng mga butterflies, 'no, they're talking to you, 'yan, or other mga hints, 'no, or mga signs na sine-send nila sa'yo. So, meron sila ritong gustong ipahiwatig, gustong sabihin. Iba, maaaring yan sa pamamagitan ng mga birds. Pero maaaring ito naman mga babes 'no, ay yung parang mga umaaligid rin sa inyo na parang mga may insekto, yung parang naligo naman kayo pero bakit ang kulit nung ano 'no, langaw. Paikot-ikot sa inyo 'no, yeah, okay. That's also, something na puwede ninyong tandaan 'no, yung umaaligid sa inyong insekto, fireflies or mga fruit flies 'no, na hindi niyo mawarian, 'di ba? Or langgam na makulit 'no, kanina niyo pa na parang inusog na nga siya dun, ayan na naman pabalik-balik, 'di ba? So, there's something here that you need to know, okay? At tingin ko importanteng malaman niyo yun. Kasi may kinalaman nito sa bagay na parang either gusto mong i-establish or sa bagay na gusto mo talagang gawin or mangyari. Kasi hindi naman makikipag-usap sa'yo ng diretso yung mga angels and guides, mga babes, 'no? Dahil baka magulat ka, himatayin ka pa diyan. Hindi naman sila papakita sa'yo na ng kung ano yung kanilang kaanyuan. So, magdadala sila rito ng parang mga mensahe sa pamamagitan ng mga insekto, ibon, at iba pang mga senyales, signs, at clues. Yan. So, nakikipag-usap sila sa atin sa pamamagitan ng ating spiritual or energies. Oo. Alam mo sa tingin ko ito yung pinaka hindi nare-realize talaga ng lahat, pero I think this is now the right time for you to know this, yan 'no, para naman tuloy-tuloy na rito kung ano man 'tong Four of Pentacles energy na ito 'no. So bago natin pag-usapan pa more ito, let me just finish ang pag-lay ng ating energy sa ating table first. Yeah, ito yung missing part dito, 'no, ito yung kulang dito sa parte na 'to. Kaya hindi ito as in talaga mangyari-yari ng buo, 'yan 'no, or may kulang dito. Pero we're lucky enough 'no, para malaman kung ano iyon. Eight of Coins to the Nine of Coins energy. Could be seeing a lot of number 10s, 10-10, 10-10, 'yan 'no. So nakita ko dito mga babes na marami ditong nag-end sa inyong life 'no, you've been through a lot. Marami na kayo ritong pinagdaanan at kitang-kita ko 'yan 'no. Pero with that strong number 10, may kinalaman din sa number 10 ang kailangan ninyong gawin. But before that, let me just greet muna ang lahat. Hi and hello there everyone. By the way, my name is Yan. Welcome. At sa mga returning viewers and subscribers, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. At kung hindi niyo pa po alam, meron pa po tayong main channel, ang The High Priestess Tarot. Ang link po niyan is nasa ating description box. Kaya naman kung interesado rin kayo na tumambay dyan, then kita-kita din tayo there. No? At sa mga nandiyo dyan na, just take only what resonates and maraming maraming salamat po. So yun nga mga babes, na tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, lahat po kayo welcome. Pwede niyo pong pagpalit-palitin yung roles if you want since this is general reading. At syempre at the end of the day, palagi kayong may free will na free yung gamitin anytime and anywhere. And also, alam niyo rin na ito ay timeless. So, pwedeng ito ay tapos na nangyari na ganun. Sa iba naman posibleng nangyayari ngayon sa present moment or sa kasalukuyan
At sa iba naman ay posibleng hindi pa, pero mangyayari pa lang no, or isang prediction sa kanilang hinaharap or future. So, nakikita ko dito na you want this 10 of coins. Now, let's talk about this. Four of Pentacles energy. But I mentioned ng diretso at malinaw yung 10 of coins. Ibig sabihin, abundance ang gusto mo. Pagyaman, no? Pagsagana, pag-alwan ng pamumuhay, pagbabago ng buhay mo, no? To the point na yung hindi mo na makikilala yung buhay mo ngayon dahil mag-iiba yung buhay mo, no? 360 degrees. Ano ibig sabihin nun? Yung 360 degrees na isang ikot, no? Na isang buo. So, ibig sabihin, malaking pagbabago ang gusto mo ditong mangyari sa buhay mo. Nagpupursige ka, gagawa mo naman. Nakikita ko dito may mga success naman at may mga positive outcomes naman ikaw na nakikita, pero there's something missing here, no? There's something missing. So, nakikita ko dito that with the Hermit energy, there's this Six of Swords right here. This is not something here that you are realizing na ngayon, no? So, possible na ito ay marirealize mo pa lang after hearing this, no? So, nakita ko dito that you've been through a lot, no? With a lot of number 10s, maraming nag-end sa life mo. Pwedeng you lost someone na as in nag-depart or death of a loved ones, no? Mga ganyan. Or maybe this is you, no? Maaring nag-end yung friendship because of your friend betrayed you. Maybe related to money and finances, or maybe related with other things. There's deceit, there's deception, there's lies, no, and stabbing in the back, no, sa mga taong pinagkatiwalaan mo, no. Pwedeng mga people rito that they blocked you away, no. So, nakita ko rito that you're celebrating here life, no, to the point na you celebrate the happy days, you celebrate the wonderful moments together with your loved ones, no, pero you tend to run away, no, from bitterness, you know. Ang missing dito, kaya hindi mo as in ma-achieve yung pinaka goal mo para umangat ka sa buhay is that you need to celebrate as well, no? Yung pain na or yung bitter na naramdaman mo sa life, you know? Do not try to run from it. Do not try to escape from it, no? Celebrate as well the bitterness na naranasan mo or na-experience mo sa life. Kasi nakita ko dito na maaaring ito ay medyo nahihirapan ka pang tanggapin yung iba, no? As in, sobrang tagal na nun, nahihirapan ka pa rin tanggapin yung bagay na yun, no? So, yun yung kulang. That's what, no, ang missing dito, big time. Kasi nakikita ko dito, okay naman, nagagawa mo naman yung goals mo, no? Pero, hindi talaga yung punto na as in, ito talaga yung ini-envision mo for yourself. Ito talaga yung pinaka nakikita mo here for yourself, no? Because meron kang hindi nagagawa dito. Yun ay ang i-celebrate din yung mga bagay na mahirap mong pinagdaanan, no? Kasi miss yan, ayoko na maalala yun. Kasi miss yan, tapos na yun eh. Ayoko nang magbalik tanaw pa sa mga ganyan na mga hindi magandang pangyayari sa buhay ko. Yeah, okay. Naintindihan ko yung mga babes, no? And your feelings are all valid. But, I want to help you na makarating kayo dun sa pinaka-main goal ninyo. At yun nga yung maibigay sa sarili ninyo, yung buhay na gusto ninyo for yourselves. Yan, no? Anong ibig sabihin nun? Because this is you. Nahihirapan ka pa rin tanggapin na lahat ng mga masasakit na yun na ginawa ng mga taong pinagkatiwalaan mo ay nangyari. You need to face it. You need to accept all of those things na nangyari yon, no? And you need to do the shadow work. Do not try to run from it, no? Harapin mo. Shadow work, no, is fixing, okay, that situation. Hindi mo kailangan na isa-isahin yung mga tao na yun, tapos kausapin mo sila for closure or patawarin sila kung hindi mo naman feel. Hindi ganun yung shadow work. Shadow work, no, ang ibig sabihin nun is to fix yourself. Okay? Parang
ikaw ito, no, na magbabalik tanaw ka sa past, hindi para i-welcome yung mga yun pabalik sa buhay mo, kundi para tanggapin na ang lahat ng bagay na yun ay tapos na at nangyari na. Yan, no? Kasi ito nakikita ko may parang ano ka pa eh, may parang resistance ka pa rito, no? Parang hindi mo pa ganun natatanggap kasi instead na harapin mo, tinatakbuhan mo. Yun yung nakita ko dito. Yeah, you're celebrating here the moments kapag ka masaya ka, happy ka, no? Pero you're not celebrating the moments pag malungkot ka, nasasaktan ka, no? Or may mga bagay dito na nakapagpasakit sa'yo. Miss yan, sineselebrate ba yun? Well, technically, hindi. Ang ibig sabihin nito, no, is that you need to accept na ang lahat ng mga pangyayari na hindi maganda ay kailangan mo rin, mga babes, no, natanggapin sa sarili mo na yun ay nangyari. Pero, nangyari, tapos na. You know? So, parang ganun yun. So, dito kasi may mga bagay na parang kailangan mo ng talikuran, which is yung mga past nga na yun. Pero, kailangan mo muna silang harapin bago mo sila tuluyang talikuran. See? Hindi ibig sabihin nun na kukontakin mo lahat ng mga taong nanakit sa'yo or blah blah blah, no? Kundi ibig sabihin nun, no, is that accept the truth na minsan kang nasaktan, minsan kang naloko, minsan ka rito na pinagtraidoran, minsan ka rito na nakaranas ng mga trauma sa buhay mo, no? At tapos na yun. Acknowledgement. Acknowledge the fact na tapos na yun. You know? Para makapagsimula ka na at makapagbigay ng balanse sa buhay mo. Just discard energy. You need to clear out the fire. You need to clear out what's something here na hindi clear. You need to balance your life na para ma-receive mo na rito yung mga abundance dito at makapagbigay ka na talaga ng nararapat for yourselves. Six of Coins energy. Kasi nakikita ko rito, ang pinaka gusto mo talaga mangyari rito ay magkaroon ng limpak-limpak, maraming pera, abundance, no? Miss yan, pangarap lang naman ata yan eh, no? Sino may sabi? Diba? So, nakikita ko rito na yung pangarap mo, buhay na buhay. Okay? Ngayon, kung hindi ka naniniwala na yung pangarap mo ay makukuha mo dahil lang tatanggapin mo rito yung mga nakaraan mo na tapos na yon, no? So, alam mo yun, isa yun na isang bagay na hindi mo mapapatunayan kung hindi mo makikita. 'Di ba? Gawin mo na harapin ang lahat ng mga bagay na kinatatakutan mo noon. At pag nangyari yan, dito mo makikita, no, na yung biyaya na gusto mo ay mapapa sa iyo. Kayamanan, karangyaan, maraming pera, gusto mo ng negosyo, gusto mo nang hindi ka na nagtatrabaho, gusto mo yung pera yung dumadating sa buhay mo, posible yon. Posible. Ibig sabihin, hindi yun pangarap lang at hindi yun malabong mangyari. Basta gumawa ka ng desisyon na ialis yung sarili mo sa crossroads at harapin ang lahat ng problema mo. Hindi mo sila kailangan pagsasapak-sapakin. Hindi mo sila kailangan, mga babes, no, na pagsalitaan ng hindi magaganda. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin na nagawa nila yun sa'yo at yun ay bagay na tapos na at hindi na mauulit pa. 10 of Swords energy, 3 of Wands, and the 10 of Wands right here. Importante ang number 10 kasi kayo ay humaharap sa mga transformations o mga pagbabago rito, no? Na kinakailangan po yun. Yes, no? Kailangan na rito magkaroon ng pagbabago sa buhay mo dahil ilalagay ka na rito doon sa alignment kung saan i-align ka rito sa pangarap mo, no, na pagkakaroon ng maayos at maalwan na pamumuhay. No? Kailangan na ritong magdagdag at maglagay ng mga bagong rooms para pumasok rito yung talagang gusto mo ritong mangyari sa buhay mo. But you need to drop all of these burdens, no? At malapit ka na doon. You are already on top of the hill. Ilaglag mo na lahat ng mga burdens mo na yan, no? At
Gumawa ka ng desisyon rito, no, na harapin na ang future. Yan, no? Dito talaga as in, okay? Hindi mo na talaga lilingunin yung past. Kasi lahat yun ay nagawan mo na, no, ng paraan. Kumbaga parang nakipag-ayos ka na or na-clear mo na yung past dito. So, nakikita ko dito na ngayon, pwede ka na makapag-focus sa yung future. At nakikita ko rito na magagawa mo na rito ano man yung gusto mong gawin sa life mo. Yan. Okay. Kumbaga parang dito, burn away the past, no? Pero hindi ibig sabihin na kailangan mo yung takasan. Kasi pag tinakasan mo yun, habang buhay mo yung tatakasan. At hindi ba magagawa yung goal mo sa life? Ano? Paano yung mga grudges, miss yan? Paano pag galit na galit ka pa dun sa person, hindi mo pa kayang patawarin? Kung hindi mo pa siya kayang patawarin, di wag. Kasi you're just fooling yourself. Diba? Niloloko mo lang yung sarili mo. What you can do about that situation is that pwede mong i-accept na niloko ko ng taong ito kahit pinagkatiwalaan ko siya. Pero, yung bagay na yun ay hindi na ulit mauulit pa. Yan. Okay? So, nakikita ko rito that hindi mo naman talaga kayang kontrolin ano man yung gustong gawin ng ibang tao sa inyo. Pero isipin mo na lahat ng gagawin nila ay may kaakibat rito na consequence. Ngayon, kung lahat ng mga bagay na yan, no, ay nangyari na, gusto kong malaman mo na ang batas ng mundo at ang batas ng langit dito ay iba sa batas ng tao. Kahit hindi ka magpataw ng kaparusahan sa batas ng tao, ang batas ng mundo at ang batas ng Diyos ang magpaparusa sa mga tao na nakasagasa sa iyo. Tandaan mo yan. Yang mga yan, maaring hindi mo nalalaman, ay dumadanas na ngayon ng kaparusahan na binabanggit or kababanggit ko pa lang. Ang mga tao na yan ay nararanasan na nila at nararamdaman na nila ang sipa, tadyak, sampal, suntok ng tadhana, no? Bilang aftermath or bilang consequence ng lahat ng ginawa nila ritong katarantaduhan, lahat ng ka-GAGO-han, no? At kung ano pang BS ang ginawa nila sa inyo, ay kanila nang natitikman dito sa mundong ibabaw. At hindi lang yan, meron pa silang matinding kakaharapin sa pagpanaw ng kanilang kaluluwa dito sa ibabaw ng mundo. Diba? So, hindi mo na kailangan dito na sumakit pa yung ulo mo at sumayaw ka rito ng spaghetti pababa ng sex bomb dahil hayaan mo na ang batas ng mundo at ang timbangan ng mundo ang magpantay ng lahat ng ginawa nila sa'yo. Okay? Ngayon ang gawin mo dito ay magpatuloy ka at yakapin mo rin yung mga bagay na nagpasakit sa'yo. Celebrate those moments that it happened because merong mga magandang naidulot yun sa buhay mo. Kung hindi yun nangyari, hindi ako magiging ganito. Kung hindi yun nangyari, hindi ako magiging mas matalino ngayon. Kung hindi yun nangyari, hindi ako mas magiging matapang at mas malakas ngayon. Diba? At kung hindi yun nangyari, hindi ko sana mararanasan ang ganito kasayang buhay ngayon. Ano man yung nangyayari sa buhay mo. Okay? Malaki ang kinalaman dyan ng universe, no, sa plano nila para sa iyo. At yung mga taong yun na tinanggal sa buhay mo, humaharap sila sa kani-kanilang mga kaparusahan na hindi mo na pwedeng malaman or hindi mo na kinakailangang malaman. Okay? Pero lahat yun ay may kaakibat na kaparusahan. Okay? So, yun. So, maraming salamat sa oras mo. Muli ako po si Yan Sarang Hiyo, Love and Light. Magpatuloy ka at kunin mo ang nararapat na magandang buhay, no, para sa'yo. Oras na para sunugin ng tuluyan ang nakaraan. Pero kailangan mo muna yung harapin ng buong tapang upang tuluyan mo talaga yan, sunugin at hipan mo
ikalat mo ang abo ng mga babes, no? Ng kahapon. Diba? So, yeah, ito ang mga mensahe para sa'yo. Happy Sunday, sarang heyo, love and light. Ano?